Bayan, maayong hapon sa inyong atanan. Kamakailan lamang po, nagkaroon ng mga selebrasyon at salo-salo sa iba't ibang panig ng bansa upang gunitain ang revolusyon nangyari sa EDSA. 25 taon na ang nakaraan noong 1986. Nakita ng taong bayang may mali sa kalakaran at dapat itong itama. Batid din nilang ang prosesong pagtutuwid ay masalimuot at hindi kakayanin ng iilang tao lamang. Sa makatwid, ang EDSA ay bunga ng bayanihan. Nagkakaisang paglutas sa problema at nagkakaisang pagkamit ng tagumpay. At ang pagtitipon natin ngayon, araw ay siyang kahulugan ng tunay na people power. Nakatutok tayo sa ating mga responsibilidad at nakakapit tayo sa lakas ng bawat isa. Sa masusing konsultasyon mula sa iba't ibang sektor at sa paglalatag ng mga angkop na mungkahi at solusyon, sama-sama rin nating hinaharap ang mga suliranin upang sama-sama din nating itong mapagtagumpayan. Kaya naman, lubos ang aking pasasalamat sa buong lalawigan ng Negros Occidental dahil mula pa man nung panahon ng aking ina, hindi ninyo kami tinalikuran at ulitin ko lang po, madamog gid nga salamat sa resulta ng huling eleksyon. Salamat. Dito po medyo mahirapan ako, aminin ko na po. No? Papraktisi ko lang kung pwede. Salamat sa pagtuytoy sa aton mga kauturan pagkadto sa tadlong nga dalan sang pagbag-o. Buti ho, tama yata ang pagkasabi ko, hindi niyo ako binato ng lumang kamatis. Edukasyon, kalusugan at trabaho, ito ang mga pangunahing prioridad ng ating pambayan. Ito ang sukatan ng ating kaunlaran. Ngunit alam naman nating may mga balakid pa rin sa katuparan ng mga ito. Ang nilagas na budget at ang mga politikal na hadlang, gaya nitong issue sa plea bargain ni General Garcia, sa pabaon sa AFP, pati na sa Ombudsman. Sa kabila nito, todo kayod pa rin tayo sa pagsulong ng mga reforma upang makapasok sa paaralan ang mga kabataan, mabigyan ng sapat na lunas ang mga may sakit at pagkalooban ng pantay na oportunidad sa pag-unlad, siyempre ang mga Negrense. Kaya naman po, nangangailangan kayo ng pondo para maisaayos ang inyong mga rural health unit at mga ospital. Hindi po tayo nagatubiling maglaan ng halos 85 milyong pisong pondo para makumpuni at makapagpatayo ng mga karagdagang gusali. Ito rin ang nagpondo sa mga makabagong ambulansya at kagamitan para sa inyo pong probinsya. Namahagi rin po tayo kanina ng PhilHealth cards sa 40,000 beneficiaries na tinukoy gamit ang National Housing Targeting System ng DSWD. Sabi ko po kay Governor Freddy kanina, manong dito sa conditional cash transfer, 15,000 raw po ang enrollees nyo. Ngayon po ay magiging 50,000 na. Pasensya na po kayo, times 3 lang ang nagawa namin. Hindi rin raw po bababa. Sa 9 milyong piso ang halaga ng cheque na ipinagkaloob natin, dito nga po sa PhilHealth Capitation Fund para sa outpatient consultation and diagnostic benefit package na pakikinabangan ng 63,000 pamilyang Negrense. Ang maganda pa rito, maging ang provincial government ng Negros Occidental, sa pamumuno nga ni Manong Freddy, kabalikat natin, kung sakaling magkulang pa rin ang inyong PhilHealth card sa inyong hospital bill, may Negros First Family Health Card para saluhin ang karagdagang bayarin. Palakpakan naman natin po si Governor Marañon. Siguro naman, dahil dito, hindi na po mag-aalinlangan ang mga maralita nating kababayan na magpakonsulta sa ospital. Hindi na po muling mag-aatubili ang mga buntis na magpa-check up sa mga health clinic. Hanggang natin magkaroon ng malusog na bansa at unti-unti na natin itong nakakamit. Nakarating din po sa amin ang inyong hinaing ukol sa issue ng child labor sa Region 6. Hindi ito katanggap-tanggap. Karapatan ng mga kabataang maranasan at masulit ang kanilang pagiging bata. Bilang tugon,
kinakalinga ng Provincial Social Welfare Development Office kasama na ang non-government organization na Visayan Forum ang mga kabataang minamaltrato at sapilitang pinagtatrabaho. Kung dati ay maghapon sila nakabilad sa araw para kumita ng kaunting pera, ngayon po ay nabibigyan sila ng sapat na atensyon upang makapaglaro at mabigyan ng mataas na antas ng edukasyon sa pamamagitan naman ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang kanilang magulang ay tinutulungang umahon sa kahirapan sa kondisyon kailangan nilang tiyakin na pumapasok sa eskwelahan ang kanilang mga anak. 15 mga bayan at 9 na lungsod ng Negros Occidental ang sakop ng programang ito ng DSWD. At gaya ng inaasahan, ang mga dating child laborers ay regular na pumapasok sa mga paaralan. Maging ang kanilang mga magulang ay nakikibahagi na rin sa mga pagpupulong ng kanilang Parent-Teachers Community Associations. Wala pong duda, sa pagbibigay dunong natin sa mga kabataan at sa pagbibigay lakas natin sa mga pamilyang nahihirapan, binibigyan pag-asa natin ang buong bayan. Maging sa usaping pang-ekonomiya, hindi rin natin pinababayaan ang Negros Occidental bilang isa sa mga tinaguriang next wave cities. Kaliwat kanan ang mga business processing outsourcing companies at mga call centers na naiengganyong mamuhunan pati na po dito sa Bacolod. Habang patuloy ang pagpasok ng mga negosyante, parami rin ng parami ang maaaring pagkakitaan ng mga negrense. Kaya nating doblehin ang bilang na ito. Paano po yan? Gawin nating mas simple at mas maliwala sa pagpapatayo ng kanilang mga negosyo. Huwag na natin silang papasukin sa 10 butas ng karayom bago aprubahan ang kanilang mga dokumento. At ano po magiging resulta? Dagdag na trabaho at kita sa mga negrense, dagdag na pondo upang makapagpatayo ng mas maraming eskwelahan at ospital, dagdag na tugon sa mga pangangailangan ng ating mamamayan. Gusto ko lang po idiin, diyan po sa mga call centers at iba pang mga BPOs, bawat isang trabaho malikha, nagkatumbas po yan na naidadagdag 5 pang trabaho. Baka maitanong nyo bakit? May nag-empleyado sa call center, kailangan kumain. May magbubukas na fast food outlet. Gabi yung trabaho, kailangan maraming kape inumin. Meron pong mga Starbucks na tinugurian. May mga kailangan bilhin, walang oras sa umaga mamalengke, mag-grocery. Meron pong convenience center. Madaling salita po, bawat isa trabaho call center, 5 ang dagdag na trabahong ibinibigay sa ating pong ekonomiya. Ang paglago ng kanilang negosyo ay susi sa kaunlaran ng Negros Occidental at ng marami pang ibang mga Pilipino. Sa loob lamang po ng 8 buwan, marami na po tayong nagawa, pero mas marami pa tayong dapat magawa. May mga kinukumpuni pa po tayo sa ating po sistema, pero napakarami pa rin pong talagang dapat baguhin. Nangako tayo na reforma at wala pong duda, unti-unti na nating natutupad ang mga ito. Magtulungan po tayo ulit. At sana po hindi na tumigil ang ating pagtutulungan. At tiyak na mas mapapabilis pa ang tagumpay ng ating bayan. Simple lang naman po ang pangarap natin. Kung ang Bacolod ang City of Smiles, pagbaba ko naman po sa Hunyo at 30, tanghalit 2016. Hindi na ho masyado malayo yun. Gusto kong ang Pilipinas ay maging tawaging Nation of Smiles. Maging abot tenga ang ngiti ng mga Pilipino dahil mas maunlad, mas malusog, at mas makabuluhan ang buhay nila. Kung ikukumpara sa dinatnan natin 8 buwan na ang nakaraan, malinaw po ang punto natin. Pwede na, dito naman po ako mahirapan, pwede na liwat maghandom. Tama ho ba yan? Etong isa na mas naintindihan ko to. Aton padayunon ang paglakat sa 3 nga dalan pagkadto sa katumanan sang aton mga handom. Mga 75% po doon naintindihan ko. Pinaalala po sa akin ng aking partner na si Mar Rojas.
kailangan, baka makalimutan ko sabihin sa inyo to. Ako ay talagang nagalak nung pupunta ako na Negros Occidental dito po sa Bacolod dahil mas nagdamo na gid ang gwapa diri sa Bacolod. Kaya baka iimbitahin niyo ako ulit. Ngayon ho kasi 4 na oras lang binigay sa akin dito. Baka maimbitahan niyo ako next time mo, overnight na. Baka may magalaga na rin ho sa akin. Kaya nasa sa inyo na po yun. Sa mga kababayan, talaga hong napakaraming good news na dumarating. Isa lang ho i-share ko sa inyo para malaman natin kung saan tayo patutungo. Ang turista po sa Pilipinas, on average raw po, 3 milyon lang kada taon. Pero pag tataka tayo, ang gaganda ng mga tanawin natin dito. Bakit tayo hindi makahikayat? Last year po, no, hindi ho bababa sa 3,500,000 tourists ang dumating sa atin. Meron na po tayong hostage crisis. Bagong palit po administrasyon, pero nadagdagan natin yung 3 million ng 500,000 na turista. Eh pag naiayos na po natin yung ating mga airport, yung ating transport systems, yung ating tourist police at iba pa, eh siguro naman po hindi tayo lalayo doon sa Malaysia at sa Thailand. Doon po kasi sa Malaysia, 22 million tourists na po sila. Doon po sa Thailand, 14 million tourists po sila. Tayo po, 3,500,000 pa lang. Kaya natin po yan. At pati na ho sa bigas, si Secretary Alcalo, pag nakikita ko, talaga hong pinangako niya sa akin, within 3 years, pag-upo po natin, proceed 2013 yon. Tayo raw po ay talaga magiging self-sufficient sa rice. Pero si Congressman Alcala po noon, kasama ako sa partido, ginagalang ko po ito. Kaya palagay ko, baka mas maaga pa sa 3 years, magagawa na niya. Tulungan lang po natin. So, kailangan, sinesenyasan po kung kailangan na raw kami tumugo doon sa susunod na lakad. Basta masasabi ko na lang po sa inyo, no? Talagang haharapin ko rin naman yung mga magulang ko pagdating na araw. Kayo po dito sa Negros, sobrang pagtitiwala ibinigay nyo sa akin. Gusto ko maipakita sa inyo ngayon pa lang, pero lalo na ho sa mga darating na araw na hindi po kayo nagkamali. Ulit po, madamo gid nga